Alright, mula kay Melvs Castle naman tayo mga kapatid. Basahin muna natin tong title nito. Banggain nyo. Papasabugin namin yan pag lumubog barko ng PCG. Tapang ng PCG. Andyan, US Navy mga kapatid. No? Bago natin to simulan, syempre huwag mo kalimutan mag-subscribe dito kay Melvs Castle. Nakalagay po ang link ng video panonoorin natin sa ibaba. At syempre kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Nang wawalang hiya talaga tong China. Sinabi mo pa. Isang linggo nang labas-pasok tong Chinese Coast Guard monster ship na to sa ating EEZ. 2 linggo na nga daw di ba? Labas-pasok, yung ayaw na nga umalis Pinakahuling report mga tol, lumapit pa sila. Lumapit pa itong monster ship na to, itong 5901, ng 60 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales. Ganon nakalapit. Mapapalayas man tapos kinabukasan nandyan na naman. Nagpupumilit pumasok sa West Philippine Sea. Ang mahalaga mga tol, ang dapat natin tignan ay hindi nawawala yung presensya ng Philippine Coast Guard. Kasi may mga nababasa akong comment, wala. Yung Philippine Coast Guard natin mahina, hindi kayang paalisin yan. Siyempre tayo nag-iingat lang naman mga tol, Wag na hindi mauwi sa tuluyang gera. Pero ang dapat tinitignan natin is yung effort ng ating mga Coast Guard na namamalagi kung gaano katagal itong barko ng China sa dagat. Ganon na rin katagal mga tol. Itong ating mga Coast Guard na nagbabantay at bumubuntot dito sa monster ship na to, hindi talaga nilulubayan. Andiyan dyan yung presensya nila. Yun ang dapat nating tignan at dapat natin ma-appreciate. Talagang, alam mo yun, nagsasacrifice yung mga Coast Guard natin ng ganun katinding effort mga tol para na maprotektahan lang yung ating soberanya. 24 oras na nga itong sinusundan ng BRP Teresa Magbanwa at hindi pinapadaan. Teresa Magbanwa at saka BRP Gabriela Silang ata o Cabra. Basta 2 barko yan mga tol na malaki rin. Pero nang lumayas na ang monster ship, sinamantalang umuwi muna ng tinuguri ang pinakamalaking barko ng PCG, BRP Teresa Magbanwa, dahil nagkaaberya ang ating barko. Pero agad naman tong pinalitan ng BRP Gabriela Silang para bantayan din at hindi papasukin ang mga Chinese. BRP Teresa Magbanwa experienced overheating of its auxiliary engines. Overheat. That's why it returned to the port of Bataan. That is primarily the reason kung bakit ang China Coast Guard was able to once again come near. Kayang mapagbanggaan ng BRP Teresa Magbanwa sa barko ng China ang monster ship. Actually, ayon nga sa report, di ba? Baka diversionary tactics lang to ng China pinadala nila, sinadya nilang ipadala yung malaking barko nila para agaw atensyon talaga mga tol. At doon mapo-focus yung atensyon ng media. Kasi ito talaga pinag-uusapan ngayon mga tol. Ito pinag-uusapan ngayon ng lahat ng mga balita ngayon. Yung pagpasok at pananatili ng barko ng China dito sa loob ng exclusive economic zone natin na lumalapit pa. So sabi, baka diversionary tactics lang daw to na agaw attention lang pero meron ibang ginagawa na sumasalisi mga tol, Pero ito ay pinalit ng BRP Gabriela Silang mas maliit to. Pero binigyan din naman ni Commodore Tariela na kahit gaano pa kahiganti yan, handang pigilan at harangan niya ng PCG. Dapat ganyan lagi Philippine Coast Guard. Huwag kayong matakot may pagbanggaan sa China. It's worth noting that despite of the discrepancy of the size of the monster ship, whether it's a 44-meter vessel or an 83 or 97-meter vessel, the Philippine Coast Guard remains to be committed in deploying our vessels and making sure that we can be able to effectively and vigilantly monitor. Tayo naman, ang maitutulong natin mga kapatid is maipakita natin sa ating mga otoridad yung moral support natin. Yun bang maipahayag lang natin mga tol ang ating saloobin na saludo tayo at proud tayo sa ating mga otoridad. Yun ay malaking bahagi na sa kanila. Malaking bagay na para sa kanila yun mga tol. Kasi kesa naman magdadadakdak tayo at pinupunan natin kung ano pa yung ginagawa nila. Na hindi, palayasin nyo yan, bombayin nyo ng water cannon, duwag pala kayo. Ba't natin gagawin yun, di ba? Bakit
tayo pinagmamalasakitan lang din naman ng ating mga Coast Guard. Iniisip din nila mga tol yung kapakanan nating mga mamamayang Pilipino. Kasi kapag ginawa nila yung mga ganong estilo o taktika mga tol, yun ay posibleng pagmula ng mas malalang gulo na ang magiging kawawa din is tayo mga ordinaryong tao. Kasi kapag kaya na inauwi nga sa matinding bakbakan o alam mo yun, gera, 'di ba? Una-una maapektuhan syempre yung ekonomiya natin. Maapektuhan 'yan. Kung namamahalan ka na, kung kapos na yung sinasahod mo, kinikita mo sa isang buwan mong buhay, baka mas lalo pang magkulang yon kapag ka nagkaroon ng digmaan dyan, mga tol. Kumbaga tayo lang din ang iniisip ng ating mga Coast Guard. 'Di ba? Kaya pasalamatan natin sila at saluduhan natin. Malaking bagay na yon para sa kanila mga tol. The presence of the China Coast Guard vessel within our own exclusive economic zone. Baho de Masinloc nga ang may pinakamayaman sa isda. Tinatayang toneto-niladang isda ang nahuhuli dito araw-araw. Kaya sumasakit ang ulo ng gobyerno ng China kapag maraming mangingisdang Pinoy dyan eh. Bakit? Kasi nababawasan pa yung huli nila eh. Kakala mo naman talaga ganun kalaki yung maibabawas sa huli nila eh. Maliliit na bangka lang naman yung daladala ng mga mangingisda natin. Ganun nga kasi sila kadamot eh. Diba? Ang gusto nila 100% makuha nila. Tapos ang gagawin nila, yung mga sobra-sobrang huli nila mga tol, ibibenta rin naman sa atin. O biruin mo, sarili nating karagatan, mga isda dun sa atin pa ibibenta. Ito ang dahilan bakit ayaw bitawan ng China ang Baho de Masinloc. Nanindigan naman ang Philippine Coast Guard na kung babalik man ang mga Chinese, handa kaming itaboy sila minuminuto at oras-oras. Papaano na lang kung magkain tayo ng hingganting barko na yan? Ano kaya ang isasagot ng PC? They want to normalize, no, ang deployment ng China Coast Guard dito sa area na to. Yan yung gusto nila maging status quo eh. Yan, yung gusto nila maging normal na lang na naglalayag dyan ang barko nila. Kaya hindi natin pwedeng hayaan yan mga tol. Kasi kapag kahinayaan natin yan, halimbawa, umatras na yung mga barko natin, di ba? O hayaan mo na, hindi naman nang gugulo eh, naglalayag lang naman eh. Kapag hinayaan natin ng ganun yun mga tol, magiging normal na lang yan, makakasanayan na nila yan. Kumbaga yan na yung pinaka magiging status ko nila. O pag sinabing status ko mga tol, kung ano yung pinaka-balance lang, yun na yung magiging balance, yung paglalayag nila sa exclusive economic zone natin. Hindi pwede. Kaya andyan dyan yung presensya mga tol ng mga barko natin para paalalahanan sila ng paulit-ulit. Kahit matitigas mukha nila, hindi sila nakikinig eh. No? Sumasagot pa eh. Sila pa yung nagsasabi sa ating sila ay naaayon sa batas, di ba? Sang-ayon daw sa batas ang kanilang pagpapatrolya, pinapatrolan daw lang daw nila yung kanilang karagatan, di ba? Nino-normalize nila yan. Kapag na-alter nila yung status quo na yan, that will already be operationalized. It will be easier for them to say na for the past so many days and then months and then years, matagal na kami nagdi-deploy ng Chinese Maritime Forces dito. Diba? Makakasanayan na nila yan mga tol. Katulad na lang halimbawa mga kapatid, sa loob ng 6 na taon nung dating administrasyon mga tol, anong nangyari? May nabalitaan ba kayo? Diba? Wala eh. Kasi naging normal na lang mga tol, hindi na pinapansin ng media, hindi na pinapansin kasi wala rin nangyayari mga ganitong gipitan. Nagkakaroon ng mga bali-balita tungkol sa awayan ng mga teritoryo kasi nga meron tayong 2016 arbitral ruling. Pero sa araw-araw natin mga tol, ang napapanood lang natin paulit-ulit sa mga balita yung mga itinutumbang adik. Pero pagdating dito sa West Philippines, wala tayong masyadong na babalitaan, wala masyadong report mga tol. Ayun, nakasanayan na nila. Ngayon, di ba? Parang hindi sila sanay na andyan na Philippine Coast Guard na tinataboy sila. Hindi na yun yung nakasanayan nila. Tagal nilang naging malaya dyan eh. And that is the reason why it is important for the Philippine Coast Guard vessel to challenge the China Coast Guard vessels on a day-to-day basis. No? Tama. Araw-araw, oras-oras. It's important for us to do that. Walang Chinese maritime militia ang pumapasok sa EEZ. Bakit? Dahil yan sa archipelagic silo. Pwede kasi silang arestuhin ng Philippine Navy pag illegal tong nangisda. Yan ang dahilan bakit walang naglalakas loob na Chinese maritime militia ngayon. Puro malalaking barko lang ng Chinese Coast Guard ang nanghihimasok at ipinapadala. Sabi ng China siguro na this is the way for them to counter etong newly enacted domestic law natin
Second, Oo nga no, kung napansin nyo mga tol, hindi nagdadagsaan yung mga maritime militia vessel nila no dahil doon sa ating batas. Kahit papaano kinikilala rin nila eh. Yun nga lang mga tol, puwersahan na itong ginagawa nila, kumbaga brasuhan na 'to eh. Kung tayo ba magpapabraso sa kanila? kung maalala natin last November or early December, the Chinese government also filed sa United Nations sinasabi nila na meron silang territorial sea limits as well in Bajo de Masinloc. Alam naman natin sa kanila na they never really hesitate to violate any domestic or international law. What if na lang talaga Diba, mapikon wala silang pag-aalinlangan. Kung gusto nilang labagin, sasabihin lang nila na ayon sila sa batas. Ganon sila kaloko eh. tong mga Chinese at banggain tayo niyan? Ano kayang gagawin ng PCG? Pero eto lang mga tol, ang natitiyak natin, no, yung ginagawa ng China, tulad nga nung lagi naman natin napapansin at napupuna sa kanila, andun pa rin sila sa tinatawag na gray zone tactics mga tol. Kalkulado nila lahat ng mga hakbang at kilos nila. Kung sakasakali mambanggain tayo, kalkulado rin nila yon mga tol. Hindi aabot sa puntong papalubugin na nila yung barko natin. Kasi kapag yun nga ang nangyari is ano na yun, considered na pag-atake na yon mga tol, at pwedeng ma-invoke, which is ayaw din nila, di ba? Pwedeng ma-invoke yung Mutual Defense Treaty. At hindi lang Pilipinas ang makakalaban nila at magbibigay lalo ng sakit ng ulo nila mga tol. Kung naalala ninyo, di ba, yung una nating ginawa ng reaction video ngayon, nagpahayag na ng mabigat na mensahe yung US Secretary nominee na si Mark Rubio mga tol. 'Di ba? Kumbaga, sabing gano'n ni Mark Rubio, pinipuwersa ninyo kami na kumilos na laban sa inyo dahil sa ginagawa ninyo diyan sa West Philippine Sea at sa Taiwan. Kasi kapanalig namin ng Pilipinas at Taiwan, 'di ba? At committed kami sa aming sa aming kasunduan. Isang mabigat na mensahe na 'yon. 'Di ba? Anyway, bilang isang Pilipino mga tol, ano masasabi mo dito sa video na panood natin? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.